Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tuwing tayo nagsisimba, bumabaling tayo kay Jesus, ang ating lakas at pag-asa, ang ating buhay at kapayapaan. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad, para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko, at tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga, di mapanatag sa higaan, at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas, pag-asa ko'y lumalabo, at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning, ang buhay ko'y parang hangin, ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo niyang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas, ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita,
at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta sa sinagoga si Jesus sa bahay nila Andres at Simon. Kasama niya si Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di nilisan nito ang lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit. Ginamot ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino sila. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang napok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin ako sa kalapit bayan upang makapangaral ako, sapagkat ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea, nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat nagsisimba dahil tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Noong nakaraang Lunes, ang ating simbahan po ay nakatanggap ng isang pambihirang biyaya. Nagpunta po rito ang halos 70 obispo ng Pilipinas upang samahan tayo sa maringal na pagkilala sa simbahan na ito bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At nakakatuwa po yun, no? Na nagsama-sama nga, mga obispo, pare, deboto, sama-sama tayo. Opo, kahit hindi na ibigay yung titulong yun, matagal ng dambana ang ating simbahan. Ngunit, ang pagpunta ng mga obispo ay pagkilala sa marubdob na debosyon ng mga deboto at sa nag-uumapaw na himala, biyaya at awa na nanggagaling sa ating mahal na poon. Kaya nga sabi ng ibang deboto, Pader, para tayong nasa langit, ang daming obispo, ang daming tao, 2:00 yun. Nung una nga, sabi ko, may magsimba kaya? Kasi hindi yun yung regular na oras ng ating misa. Pero nakita natin ang agos ng mga deboto. At ito ang mga tunay na deboto. Hindi lang tayo tuwing piyesta nagdedebosyon, kung hindi lalo tigit, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya nga, sabi ko nga nung Lunes, kayong mga deboto, kayong mga namamanata, kayo po ang kayamanan ng simbahan ng Quiapo. Kaya palakpakan naman natin ng bawat isa ang mga deboto ng Pong Nazareno. Sabi ko nga po noon, ang tahanan ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. Hindi ho ba't ito ang ipinapakita natin? Ipinapakita ninyo? Mistulang bahay na ninyo ang simbahan ng Quiapo. Minsan, kami mga pare, hindi na namin matukoy. Biyernes ba? Linggo ba? O anong araw? Kasi parang pare-parehong agos ng tao. Ang dami nyo pa rin. Bakit ba kayo balik ng balik dito? Bakit ba kayo punta ng punta dito? Dahil natitiyak ko, gusto nyong makita ang Nazareno. Gusto nyong makausap si Jesus. Gusto nyong mapakinggan kayo ni Jesus. Hindi ba't parang ganun din yung ebanghelyo natin ngayon? Dagsa daw ang tao, parang Quiapo. Dahil nung nabalitaan nila ang mga himala ni Jesus, yung mga mababuti niyang gawa, pinupuntahan siya, hinahanap siya. Hindi ba yun ang ginagawa natin ngayon? Nagpupunta kayo, hinahanap niyo si Jesus, gusto niyong makita si Jesus. Kaya nga di ba nung piyesta, anong hiyaw natin? Ibig po naming makita si Jesus. Pero pansinin po ninyo mga kapatid, sabi sa Ebanghelyo, ang daming taong naghahanap kay Jesus. Pero kung nakinig kayong maigi, nakita ba nilang lahat si Jesus? Sino
ang talagang nakatagpo kay Jesus. Sabi sa Ebanghelyo, si Simon at ang mga kasama niya ang nakahanap sa kanya. Biruin niyo yun, ang dami-daming tao, pero hindi silang lahat nakatagpo kay Jesus. Si Simon at ang mga alagad. Bakit? Bakit kaya? Bakit nahanap siya ni Simon at ng ibang mga alagad? Sapagkat kaibigan sila ni Jesus. Kakilala nila si Jesus. Tandaan niyo yun, mga kapatid. Ang dami-daming tao ngayon, ang dami-daming naghahanap kay Jesus, pero may tip ang Ebanghelyo. Ang makakakita lang sa Kanya, ang mga kaibigan niya. Sabihin nga natin, kaibigan ako ni Jesus Nazareno. Naku, mahina. Hindi nyo makikita si Jesus Nazareno. Ayaw nyo sabihin kaibigan nyo siya. Tandaan nyo, madaming tao, pero ang makakatagpo lang sa Kanya, ang mga kaibigan niya. Ulitin nga natin, kaibigan ako ni Jesus Nazareno. At sino nga ba ang tunay na kaibigan? Ang tunay na kaibigan ay yung nakakakilala sa iyo. Di po ba? Maraming pwede magsabing, kaibigan mo ako. Pero kaya ka lang kinakaibigan niya kasi nanglilibre ka lagi nagpapautang ka. No? Kaya ka lang naman kinakaibigan niya kasi sikat ka. Gusto niya, pagkaibigan ko sikat, sikat din ako. Kaya kita kaibigan kasi may kailangan ako Pero ang tunay na kaibigan, kakilala. Kaya't ang tanong, kakilala ba natin talaga si Jesus Nazareno? Dahil ang tunay na nakakakilala, ang siyang makakakita. Ulitin ko po, ang tunay na nakakakilala, ang siyang makakakita. Naalala ko po tuloy nung nasa seminaryo kami, minsan may mga biglaang bisita, lalo na ang mga magulang namin. At kapag biglang dumalaw, alam niyo po, malaki ang seminaryo namin, ang hirap hanapin, wala pang mga cellphone, wala kaming paging system. Kaya pag dumating yung magulang, sasabihin lang namin, hahanapin po namin ng anak nyo. Ang hirap. 1 hektarya po at ang daming building sa seminaryo. Ang nakakatagpo ay yung may kakilala. Kaya minsan tatanungin, anak nyo po ba ito? Oo. Mahilig yan maglaro. Malamang nasa basketball court yan. Doon mo puntahan. O dili kaya yung iba, si ano po ba? Pag nag-usap, hinanap, sinabihan yung kaibigan, nasan ba si ganito? Nasa computer room yan, mahilig yan mag-computer. Doon mo makikita yan, laging nandun yan. Si ano? Nasa library yan. Mahilig yan magbasa, mag-aral. Ang nakakakilala, ang nakakakita. Si June, nandun yan sa kusina, nagluluto yan, kain niya ng kain, nagluluto ng pansit canton yan, pag hindi gustong ulam. Naalala ko po noon, meron kami isang kaklase. Hindi namin mahanap-hanap. 1 oras na kami sa kakahanap. Miya-miya, bigla siyang dumating. Sabi namin, kanina ka pa namin hinahanap, nandyan ang magulang mo. Saan ka pa galing? Sabi niya, galing ako doon sa chapel. Napatawa kami, sabi namin, madasalin ka pala. Walang nakaisip sa amin na nandun siya sa chapel na nagdarasal. Ang nakakakilala, ang tunay na nakakakita. Kilala ba talaga natin si Jesus?
Kaya pala si Simon, nung wala si Jesus, sabi sa Ebanghelyo, madaling araw pa lang, madilim pa lang, umalis si Jesus. Pagkagising ng mga alagad, nandiyan na yung mga tao, ang tanong nila, nasaan si Jesus? Anong sabi ni Simon? Tiyak ko nagdadasal yan. Kita nyo, kilala nila si Jesus, nagdadasal yan. Kaya malamang nasa isang tahimik at ilang na lugar si Jesus. Kilala nila, kaya nakita nila. Alam ng mga alagad, gaano kahalaga ang panalangin kay Jesus. Bakit? Ano nga ba ang panalangin kay Jesus? Hindi lang ito paghingi o paghiling. Sa panalangin, humuhugot ng lakas si Jesus. Alam niyo po, kung bibigyan ko ng isang taguri si Jesus Nazareno, masasabi ko, dahil sa panalangin, siya'y inspiradong tao. Inspired si Jesus Nazareno dahil lagi siyang nagdadasal. Inspired. Tingnan nga yung katabi nyo, mukha bang inspired yan? O expired, no? Ha? Inspired ba yan? Mukha bang inspired? O mukha ng lantang gulay? O latang-lata na? O mukhang galit sa mundo? O kasungit? Alam nyo raw po mga kapatid, may 3 pinaguhugutan ng inspirasyon ng tao. Una raw, may mga taong inspirado dahil sa mga tinatanggap nila sa mundong ito. Ito ang sukatan ng kanilang inspirasyon. Kaya may mga taong tuwing akinsit katapusan, inspired. Kasi may pera. No? Di ba? Pag may pera ka, ang liksi-liksi mo. No? Tatawagan mo pa, labas tayo. Ikot tayo. Pag wala ng pera, wala na. Lobat na. Expired na. Di ba? May mga taong ganun. Kung ano ang tinatanggap mo, kaya, sa isang linggo, Valentine's Day na. Sino ba yung mga inspired? Ay, wala akong love life. Expired. No? Pero yung iba, dahil may natatanggap akong pag-ibig, inspired ako. Minsan ganun, yun ang pinaguhugutan natin. Kaya pag pinapalakpakan ka, pinapasalamatan ka, kinikilala ka, pag marami kang likes, marami kang followers, inspired ka. Pag wala, ikaw na lang ang nag-like sa sarili mong post, kawawa ka naman, no? Ikaw na lang, malungkot ka. Ganun ho ba tayo? Nakabase sa ibinibigay ng mundo? Ang ikalawang pinaguhugutan ng inspirasyon ng tao ay kapag gusto nila yung ginagawa nila. May mga taong kahit walang sweldo, napakaliksi, napakasigla. Daig pa yung mas malaki ang sweldo. Di ba napansin niyo yun? May mga taong dahil gusto nila yung ginagawa nila. Halimbawa, ang ating mga masisipag na mga nagbo-volunteer dito sa simbahan, galing pa sa Cavite, sa Rizal, sa malalayong lugar. Pero dahil gusto nila ang ginagawa nila, kahit walang kapalit, kahit hindi minsan napapasalamatan. Di ba nung pandemya, nakita natin, ang daming taong tumutulong. Dahil gusto nila yung ginagawa nila. Dahil nakakakita sila ng kahulugan sa ginagawa nila. At naniniwala ako, tayong nagpupunta dito sa Quiapo, sinasadya nyo ang Quiapo. Kaya alam ko, karamihan na nagsisimba sa Quiapo, inspired. Kasi gusto nyo yung ginagawa ninyo. Pag sa ibang simbahan ako nagmimisa, kitang-kita ko yung mga nagsisimbang, alam ko napilitan lang. Kinaladkad siguro nung magulang. Hindi ka kasamang kakain sa labas pag di ka nagsimba. Wala kang baon ngayong linggo pag di ka sumama. Pero dito sa Quiapo, alam ko lahat kayo inspired magsimba. Kahit mahirap dito, mainit, masikip, delikado,
gusto nyo yung ginagawa nyo. Yun ang pinaguhugutan ng inspirasyon. Pero mga kapatid, katulad nung una, may mas mataas pa na paghuhugutan ng inspirasyon. Kasi kung ang pinagkukuhanan mo lang ay yung gusto mo yung ginagawa mo, aminin natin darating ang araw, hindi mo na magagawa yung ginagawa mo. Pag matanda na tayo, pag may sakit na tayo, pag hindi na tayo ganun karangya, baka pag kinukulang ka na, kung dati-rati kaya mong tumulong sa marami, pagka kinakapos ka na, yung choir natin, halimbawa, darating ang panahon, hindi na kaya ng boses natin, o hindi na kaya ng mga tuhod natin. Kaya may mga taong pag hindi na nila nagagawa, na-expire na rin. Hindi na sila inspired kasi nasanay sila sa kung ano yung ginagawa nila. Kaya pala may pangatlo na pinakadalisay na pinanggagalingan ng inspirasyon. Hindi yung tinatanggap mo sa mundo. Hindi yung gusto mong gawin lang sa buhay. Kung hindi ang ibinibigay sa iyo ng Diyos, ang kanyang pag-ibig at kalooban. Yun daw palang dahilan kaya tayo nagdadasal. Kaya pala si Jesus Nazareno laging nagdadasal para matuklasan niya at matupad niya ang pag-ibig at kalooban ng Diyos. Kaya pala kahit mag-isa lang siya, kahit nahihirapan siya, kahit pinasasakitan siya ng maraming tao, kahit walang utang na loob yung mga tinulungan niya, baliwala lahat yan kay Jesus Nazareno. Dahil nagdadasal siya at alam niya, iwan niyo man ako, maraming man akong pagsubok, kasama ko lagi ang Ama. Hindi ako iiwan ng Ama. At lagi akong may lakas at kapayapaan sa buhay. Kaya pala malakas ang loob natin pumunta rito, lalo na dito sa Quiapo, sapagkat alam natin, tutulungan tayo ni Jesus Nazareno sa ating pagdarasal. At ang tunay na pagdarasal, hindi lamang matanggap ang hinihiling, kung hindi matanggap ang pag-ibig at kalooban ng Diyos. Ito raw ang bukal ng inspirasyon, ang pag-ibig at kalooban ng Diyos. Sana nga po, tayong mga deboto, sa ating pagdarasal tuwina, sa ating pagsisimba lagi, sa ating pagtawag sa Kanya, ito ang ating matanggap para kung anuman ang ating harapin sa buhay, nakatindig tayo, taas noo pa rin tayo, at tuloy pa rin tayo, sapagkat kapiling natin si Jesus Nazareno. Ang nakakakilala sa Kanya, ang makakakita sa Kanya. Ang tunay na nagdadasal, ang makatatanggap ng pag-ibig at kalooban niya. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat hinahanap ka namin. Alam niyo po ang pinagdaraanan naming lahat ngayon dito. Alam niyo po ang mga pangangailangan namin, ang mga pagdurusa namin, ang mga katanungan namin. Bumabaling kami sa iyo, sapagkat kami iyong mga kaibigan at mga alagad. At nais namin kayong lalong kilalanin, upang lalo namin kayong makita. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan at tulungan niyo po kaming magdasal
tunay na pagdarasal. Sapagkat sa aming pagtawag sa iyo, aming matatanggap ang iyong pag-ibig, ang iyong kalooban. Mahal na pong Jesus Nazareno, hindi kami mawawala ng pag-asa, hindi kami magsasawa, sapagkat nandyan ka lagi para sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinagkalooban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus na pumarito upang magpagaling, magpatawad, at mag-alay ng kanyang buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manatiling tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa pagtataguyod ng Ebanghelyo at paghahatid ng paghihilom sa mga komunidad na nawasak ng mga karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang pagsilbihan ng walang pagtatanggi ng mga namumuno sa pamahalaan, ang mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, ang walang tinig at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga may sakit at mga pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban nawa sila ng pag-asa sa tulong ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang pangako na sundan ang halimbawa ni Kristo sa pamamagitan ng pakikiramay sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ang lahat ng mga pumanaw ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa aming salita at gawa. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ito'y buhay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga may hina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pagmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sa Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuruan tayo ni Jesus Nazareno magdasal, sapagkat ang dasal ang ating lakas at pag-asa. Kaya't sama-sama tayo ngayong manalangin at umawit ng Ama namin. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagdududa sa inyong pag-ibig, lalo na't kapag may pagsubok kami. Patawad po kung sumusuway kami sa iyong kalooban. Turuan niyo po kaming magdasal. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang maghahatid sa atin sa pag-ibig at kalooban ng Ama. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe na Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisang binigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kagalakan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations. Ngayon tapos na ang deklarasyon ng Pambansang Dambana. Tuloy na po ang ating pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng simbahan. At ang isusunod natin, kung mapansin niyo po sa gilid, ang mga kawad ng kuryente para po sa kaligtasan ng simbahan ay pinapaayos na po ito at tayo'y tinagubilinan na gawing mas maganda at mas maayos. Kaya salamat po sa mga tumutulong at salamat sa tutulong pa. Sana po maraming mga deboto pa ang tumulong upang ang tahanang ito ay marapat talagang maging pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na nakakakilala kay Jesus Nazareno ang makahanap sa Kanya. At ang tunay na nagdadasal, ang tunay na kaibigan ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang lakas at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba